Hello, good morning po ulit. Welcome to my channel. Nakapagbasa na po ulit ako ng aking devotion ngayong umaga. So, continuation po ulit nung 1 Samuel 14 to 15 po yung binasa natin kahapon. Yung inyong narinig hapon ng umaga. Yun nga, balikan ko lang yung konti dun sa sa ating binasa kahapon ng umaga. Yun nga yung tungkol dun sa pagtakwil ng Diyos kay Saul bilang hari. Di ba po? Doon po tayo natapos. So dito na po tayo sa 16 hanggang 17 ang ating babasahin, no? Ito naman po yung tungkol kay yung pinapunta ni Lord si Jesse. Pinapunta ni Lord si Samuel sa lugar naman ni Jesse. Ito po ang sabi doon sa chapter 16, no? Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. So yun ang sabi ni Lord kay Samuel. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niya ang dahilan ng pagpunta ko doon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. Anyayahan mo si Jesse sa paghandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis, sabi niya. Sabi pa dito, sumunod nga si Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh, sinunod ni Samuel. Nagpunta nga siya sa Bethlehem, siya ay sinalubong ng matandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? Oo, sagot niya, naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Ipinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan din sila sa paghahandog. So ito, sabi hanggang verse 6. Nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Pero pakinggan nyo to. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng tulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So sa atin din mga tao ngayon na sinasabi rin dito na hindi siya tumitingin sa kung tayo ay mayaman, kung tayo ay matalino, kung tayo ay malakas, no? Kung tayo ay gwapo. Hindi si Lord tumitingin, di ba? Sinabi niya, hindi siya katulad ng tao na sa panlabas na anyo lang tumitingin. Ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So tinitingnan ni Lord, tinitingnan ng Diyos kung ano talaga ang nasa puso natin. Kung gaano talaga kabuti, kalinis ang ating mga puso, no? Doon siya tumitingin. So kahit na ikaw ay mahirap o hindi naman ganun kagandahan, ang tinitingnan ni Lord yung puso natin. Kung ikaw naman sa iyong panloobin, mabuting tao ka, masunurin ka,
mababa ang loob mo, mapagkumbaba ka, mapagpatawad ka. Yun ang titignan niya, hindi yung panlabas na anyo natin, ano. Ah, Parang kagaya ko na rin sa sarili ko, no. Ako, before kasi nag-Japan din ako, ah, nagpa-tattoo din ako, marami po akong tattoo, pero 'di ba kung titingnan ng iba na tingnan mo may dalang Bible o nagdi-devotion pero tad-tad naman ang tattoo. 'Di ba? Hindi naman doon 'yun nababase. Oo nga, marami din akong pagkakamali na nagawa noon. Nagpatato, umiinom din ako dati, nagsisigarilyo. Pero dahan-dahan po, tinigil ko ang lahat ng iyon, no? Hindi ko naman sinasabing naging isang mabuting tao na ako ngayon, pero nagsisikap po ako na lumapit sa Diyos, na magbago at baguhin yung mga hindi magandang nagawa noon. At yun nga, yung mga bisyo na hindi naman talaga maganda para sa sarili, yung sobrang inom, sobrang paninigarilyo. Dahan-dahan ko po yun natanggal hanggang sa makilala ko ng lubusan ng ating Diyos, makapagbasa na rin ako ng Biblia. Dahan-dahan po ay naalis ko na yon, mga bisyong yon. At siguro po mga 10 taon na po na natigil ko ang sigarilyo at alak. Tapos yun nga, buti nga po dahan-dahan ko yung nahinto hanggang sa makilala ko na nga po ng lubusan ng ating Diyos, na ayun, makapagbasa at makilala ko siya din dito, yung kanya mga kamanghamanghang nagawa, ano, na nakilala ko na din siya. Bali, nag-born again Christian na po ako. Bali, siguro po mga 6 or 7 years na po ako na naging Christian, ano. Pero hindi ko po sinasabi na kayo din, ano, kayo din ay magbago at maging born again Christian. Hindi ko po 'yung sinasabi, no. Ang sa akin lang po, yun nga, ang gusto ko lang din ay mabahagi yung mga salita ng Diyos para din po makilala niyo siya ng lubusan. Yun lang po yung sa akin. Tapos si Lord na po kasi ang ano, hindi naman ako ang hihipo sa inyo para talagang mabago, no, kundi ang Diyos pa rin ang hihipo para mabago at maging maayos ulit ang ating buhay, makalimutan na dahan-dahan yung ating mga hindi magagandang nagawa o yung mga hindi magagandang bisyo. Dahan-dahan po, si Lord po ang hihipo at gagawa nun. Hindi po ako, hindi po kung pastor man o pare, hindi po sila. Ang Diyos pa rin ang gagawa ng lahat para tayo mabago. Tuloy lang po, ano. So, yun nga po, nakarating na, no. Sinabi nga ni Lord na hindi siya tumitingin kasi tinignan ni Samuel na ito, matikas, malaki, ito siguro pinili ni Diyos. Pero hindi. So sa dami po nung anak din ni Jesse, lahat po yun ay hindi yun ang napili ni Lord. Tapos nagtanong si Samuel, tinanong niya kung meron pa raw siyang anak na wala doon. Sumagot naman si Jesse, meron pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, pasundo mo siya, hindi natin masisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo ng mga anak na ito si Jesse. At sinundong nga ng anak nito na ito ni Jesse, siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mata. So ito yung bunso. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay ng sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik naman sa Rama. No? So, ito na pinili ni Lord. Ito, sigurado kilala nyo to, si David. Sabi pa rito, samantala ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay Saul. At sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang
nagpapahirap kay Saul. Sinabi sa kanya ng kanyang mga lingkod, "Pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa Diyos. Kung gusto po ninyo, ihahanap namin kayo ng isang taong mahusay tumugtog ng alpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin nyo siya upang maaliw kayo." Sabi gano'n, upang maaliw kayo. Sinabi ni Saul, "Sige, ihanap ninyo ako." So, yun nga, hinanap sila. Hinanap ng mga kasamahan ni Saul na marunong o magaling tumugtog ng alpa. At yun ay si David. Isa sa lingkod na naroon ang nagsabi, si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Kaya pinadala ng mga sugo ni Saul kay Jesse at sinabing, "Papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa." Ganon nga ang ginawa ni Jesse. Pinadala pa niya si David ng isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Sa sakto naman, yun nga, nung pupunta na nga si David kay Saul para tumugtog pagka sinasaniban siya ng masamang espiritu, no? At nagkataon, ito sa sa chapter 17, nagsama-sama ang mga hukbong Pilisteo sa Soko na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. Nagkampo sila sa Ephes Damin na nasa pagitan ng Soko at Azeka. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ela at dooy naghanda sila sa pakikipaglaban sa mga Pilisteo. Magkaharap ang dalawang pangkat. Ang Pilisteo ay nasa isang burol at nasa kabila naman ang mga Israel. Isang libis ang nakapagitan sa kanila. So hinahamon ng isang malaking tao ang mga Israelita. Ang pangalan nito ay si Goliath. No? Hinahamon niya ang mga Israelita na ang sabi pa rito, "Pag natalo niyo ako, magiging alipin niyo kami. Pero pag natalo ko kayo, magiging alipin namin kayo." No? So yun ang hamon. Sabi pa dito sa Bible, umaga't hapon na hinahamon niya, pero wala silang mailabas, no? Sabi dito, si David ay anak ni Jesse na isang Efratita mula sa Bethlehem, Juda. Nang panahong iyon, si Jesse ay mahina na dahil sa katandaan. 8 ang anak niyang lalaki. Si David ang pinakabata. Sina Philab, Abinadab at Sama, ang 3 pinakamatandang niyang anak, ay kasama ni Saul sa labanan. Habang sila'y kasama ni Saul, ang bunso namang si David ay pabalik-balik kay Saul sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Tapos yun nga, hinahanap. Tapos inutusan ni Jesse si David na pumunta doon sa kanyang mga kapatid ko upang alamin, no? Pinagdala pa ng pagkain nga. Tapos sabi pa ni Jesse, pagpunta mo roon, tanungin mo na rin kung ano nangyayari, alamin mo yung sitwasyon ng iyong mga kapatid, at magdala ka ng isang bagay na katunayan na galing ka doon sa kanyang mga kapatid. Tapos yun nga, maraming usapan, tapos maraming usapan na ganun nga ang paghahamon, no? Tapos nakarating na ron si David. Marami siyang napagtanungan. Sabi dito sa verse 26, tinanong ni David sa mga katabi niya, "Ano raw ang gantimpala sa sino mang makakapatay sa Pilisteyong iyan at sa makapag-aalis ng kahihiyan sa Israel? At sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay?" Sabi, may sumagot dito, "Tulad na narinig mo, ganun ang gagawin ng hari sa makakapatay sa Pilisteyong iyon." Sagot ng mga kausap niya, "Narinig ni Eliab ang
ang panganay na kapatid ni David ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, "Anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang ilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung ano ang nasa isip mo, gusto mo lang manood ng laban." Sabi kay David. Sumagot si David, "Bakit, ano ba ang ginagawa ko? Masama bang magtanong?" Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba, ngunit ganon din ang sagot sa kanya. Yun nga. So yun nga, no, nagtanong siya na nagtanong. Tapos eto, nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, sabi ganyan, hindi po tayo dapat, sabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa, samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. Sabi ganyan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Sabi ganyan, nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat ang nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Sabi ni David, no, napakatapang niya. Idudugtong pa ni David, ililigtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. No? Napakatapang at saka yung faith niya talagang matindi. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka ni Yahweh. Sabi ganyan. Pinasuot ni Saul kay David yung mga bakal na kasuotan, yung malaking espada, pero hindi niya yung sinuot kasi halos hindi siya makalakad, no? Sa sobrang bigat. No? Tapos ang ginawa ni David, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, inilagay sa kanyang supot na pamastol at lumakad upang harapin si Goliath. Tapos ito na. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Nang makita niya si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito at pakutsiyang tinanong, anong akala mo sa akin, aso? Aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat? Sabi ganyan ni Goliath. At si David ay sinumpa ng Pilisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop, sabi ni Goliath. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at panusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinamak. Ngayong araw na ito ay ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal na hukbong Pilisteo, sabi niya. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos na buhay. Galing yun ang sabi niya. Nagpatuloy ng panlalait si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon, no? Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador
at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likuran ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Juda at hinabol nila ang mga Pilisteo hanggang Sagat, sa may papasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Pilisteo mula sa Saraim hanggang Sagat at Ekron. At nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghahabol sa mga Pilisteo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit inuwi niya sa kanyang tolda ang mga sandata nito. So yun napaka-brave niya talaga, tsaka yung faith niya dito matindi, no? Talaga nagpapakita lang siya na wala talagang makakatalo kapag ka na kay Lord ka. Yung faith mo'y matindi, matatag at totoo, malinis ang puso, no? Talagang nakakamangha yung ginawa na yun ni David, sa tulong ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sana nawa ay tayo rin maging matatag at malakas ang loob, dahil tayo may Diyos na buhay, no? Tayo lumalapit sa Kanya at nagtitiwala. So, walang imposible sa Kanya. Virus lang yan at napakalaki ng ating Diyos. Saglit lang yan ay kaya niyang pawalain. Ngunit inaantay niya tayong manalangin sa Kanya, magtiwala at bumalik sa Kanyang paanan. At sigurado tayo ay Kanyang pakikinggan. Samahan niyo po ulit ako sa isang maikling panalangin. Yes, aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa iyong mga salita na aming nabasa ngayong umaga. Sa iyong mga salitang makapangyarihan, O God, na nagbibigay buhay sa amin at nagpapatatag sa aming pananampalataya. Nagbibigay pag-asa, karunungan, kaalaman at katatagan, lalong-lalo na katagumpayan sa aming mga buhay. Salamat nga Lord, hipuin mo rin ang aming puso't isipan at gawin mo kaming parang si David, O God, na maging totoo ang pananampalataya at totoo ang pagtitiwala sa inyo, Lord. Dahil alam kong sasamahan mo rin kami sa aming laban ngayong ito, O God. Kami nakikipaglaban sa isang virus, O God, ngunit ito'y walang kwenta sa inyo dahil ikaw ay aming Diyos na buhay. Kaya mong pawalain ito. Isang kisap mata lang, O God, wala na ito. Ngunit ang alam ko po, Lord, alam ko pong inaantay mo lang kami na lumapit sa inyo, O God, na totoong magtiwala, sumamba sa inyo, O Diyos. Lord, turuan mo kami maging mabuting tao at totoong lumapit sa inyo at maging malinis ang aming mga puso upang maging karapat-dapat kaming tumawag sa inyo na aming Ama, upang maging karapat-dapat kaming tagapaglingkod nyo, O Diyos. Lord, salamat po talaga, Lord, sa inyong kabutihan at pagpamahal sa aming mga taong inyong ginawa, Lord. Alam namin, Lord, na matatapos na ang NCOV na ito, O Diyos. Ito'y aming ikiniklaim na, Lord, na ito'y tinatapos nyo na. In Jesus' name, Father God, magiging malinis na at magiging maayos na ulit ang aming pamumuhay in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita. Nawa magpatuloy kami na magbasa ng iyong mga salita at magpatuloy na magtiwala lamang sa inyo, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan at tinatapos nyo na ang NCOV na ito, O Diyos. Sineselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo ang aking mga panalangin at ang aming paniwala sa inyo ay tagumpay na, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, sa iyo lamang, Lord, ang pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa akin, sa inyong pakikinig at panonood. At huwag niyo pong kalimutan, lalo-lalo na po yung mga bago sa akin channel, na mag-subscribe po kayo at i-like niyo po ang
ang bidyong ito at ang iba ko pang video. Magkita-kita po ulit tayo. Marami pong ulit salamat sa lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.